Yan, magandang araw uli sa inyo mga boss. Ito na pala yung tinawag sa akin na Ford Everest na 2011 na tumirik daw sa takbo. Tapos pina-scan nila, camshaft sensor daw yung fault code. Pinalitan nila ng camshaft sensor, ayaw pa rin daw umandar hanggang sa nalubat na lang yung battery nito. So, i-check up natin, titingnan natin to mga boss kung ano talaga naging problema na ito. Basa. Kasi tumirik. Misker mo na ito, bro? Hindi pa. Isang basa. I-start ko muna. Bombahin mo nga muna. Titingnan natin. Ano ba ito? Lobat? Patay tayo. Yata eh. Parang ayaw na mag-redundo eh. I-charge muna natin yan. Mamaya natin matroubleshoot to. Tagal-tagal charging nito. Charge muna to, Tong. Mamaya natin ito trouble. Siguro naman madadali naman natin to. Antayin ko lang para may report lang ako. Tapos Sige sir. Tapos bahala rin pamangkin ko mag-follow up dito pag walang biyahe. Okay sir. Sige po. Sabi ko nga, kung maabot sa Pasko, sabi ko, palagay ko, hindi natin alam. Sige po. Kinalas na rin tong camshaft, ano? Oo, binaklas na yan eh. Ito yung urig na camshaft sensor, sir? Hindi, yung luma yata yan. Asan yung... Bago sa loob. Ito yung luma. Sige, okay lang, Kasi sir. ang luma, may pintura na dilaw. Okay lang, sir. Bago nandito sa loob. Ito yung na-scan ninyo, camshaft sensor. Oo, yan. Pina-scan nyo na rin po. Ayaw start kasi wala nga masiya, wala nga dapat yan. Pero ito, sir, tumirik sa takbo to, huminto. Tumirik ko. Kasi lang. Balik ko. Tignan natin kung anong magagawa natin dito. Pamangkin ko kasi na gano'n ito eh. Hindi naman overheat to siguro. Sana wag lang mag-overheat. May laman ng ano. Tumirik na to sa takbo to, Kabinji. Kasi yung driver ko, siguro ang drive, hindi ano. May diesel pa ako kayo, sir? May diesel pa. Punuin mo nga ito, idol. Punuin mo nga itong tubig para tingnan natin kung bubulwak ba o hindi. Ano sabi ng mekaniko na ano nito, sir? Wala, yun lang. Yung Pinasingaw lang niya dyan. saka ito. Yung camshaft sensor. Oo, yung sensor. Natamad naman ako magpano doon. Sabi ko, hindi naman kasi. Sabi ko, pamangkin ko, punta mo na si So, ang gagawin muna natin dito, palagyan muna natin ng tubig yung radiator. Tapos, buksan lang natin yung takip habang kinakranking. Tingnan natin mga boss kung bumubulwak ba yung kanyang tubig habang ini-start. Kasi po, pagka bumubulwak, ibig sabihin ay cylinder head gasket may singaw. Yan muna ang inuna natin mga boss. Pagkatapos itong salinan, ay kakranking na po natin yung kanyang makina. Overheat, kaya tumigil ka. Hindi naman siguro. Check natin. Ito mga boss, ni-repair na pala ito rito. Papunta sa shop natin, yung Ford Everest na 2011. So, check natin ngayon kung ano naging problema nitong Ford Everest natin. On natin ignition. So, present naman si check engine. Ayan, present si check engine. So, start! Bombahin mo, Kabinji! Kung mapapansin nyo yung pag-cranking natin ng makina, parang sobrang gaan mga boss. Duda ko rito, may problema yung timing belt nito. Wala man lang compression doon base sa ating pag-cranking, kaya inutusan ko agad si Kalyabing Benji na tanggalin yung timing cover nito. Dito ang problema. Baka tumalon timing na ito. Saglit lang sir, saglit lang. I-off mo muna sir. Pabubuksan ko lang tong cover. Baka kaya nag-i-error si camshaft, italon yung timing dito. Pero parang nag-gano na kanina. Oo. Parang gusto niya ano. Malapit na. Wala pa nga eh. Malapit na. Ayan sir, wali ka. Wala na yung ipin ng timing belt. Ayan o. Haros. Kaya nawala si... Kaya nag-error yung camshaft sensor.
pasalamat lang tayo pag kinabitan natin to ng timing belt, wala sanang nadurog na rocker arm or barbula. So Sana wala kasi parang maganda naman ang reroll niya. sana sir, panalangin natin. Magagawa natin to ngayon. Paparating akong timing belt tsaka tensioner bearing. Ito ang bumibigay nito sir yung tensioner, lumuluwag to. Kaya naman naharos to. Okay? Wala nang ipin. Wala na. Dapat yung ganyan oh. Na pala, ano? Kaya, Hindi ba nakita ng mekaniko na nag-check to? silip lang niya dito. Sinilip lang. Hindi mo tinanggal yan? Nung nakita niyang buo to, Lang, oo. ay, Di ba buo sabi pa sa'yo? timing belt. Oh. Di ba sabi sa'yo? Kaya- Kaya putol. Kaya nag-error tong camshaft sensor kasi wala na siya sa timing. Hindi papalitan mo. Papalitan natin. Tensioner at Saka timing belt. Tapos, Ngayon din. Itong dalawa. Ngayon din. Timing belt. Sige. tapos Saka ito. tensioner. Okay? So, paparating lang ako sir para may uwiin nyo tong Ford Everest. Malas pa yung radiator nito. Hindi na, Dol. Hindi na. Ito lang, Dol. Ito na yun. Yan na yun. I-timing mo lang. Yung timing yan doon sa pulley, may marking na pintura yan. Yung itataas mo. Tapos, dito din Dol, oh. Doon. Sa pump. Kailangan magpanama sila. I-timing mo kasi maaaring tutukod dyan. Si umano na siya. Ito, saan to? Dito. Sa lubong to, sa lubong. Magkatapat dito. Oo. Right? Paparating lang ako. Ito, napudpud na eh. Biglang na ano, Naharos. wala nang ipin eh. Biglaan na yung sabay-sabay yan. Kung tapat pa doon. Kaya may nabasag dyan sa loob. Tumalon kasi yung timing. Pang-abot yung barbula natin sa piston. Yan. Ito yung resulta. Dapat to, hindi mo mapipihit ng kamay to kung walang basag sa loob. Kasi tumitigas dapat. Oo. Kasama dito. Oo. Ito isang matigas. Ito nga, dapat hindi rin kalaki ito ang play niyan. Halos di mo maikot to. Ito talaga ang nasa exhaust ang nagrabihan. Sana wag tayo mauwi sa top overhaul. Sana rocker arm lang. Tingnan natin na lang. Ito din lang. Ito kabinji, hindi na kailangan bunutin yung injector. Pipihitin lang natin to ng konti. Panluwag naman ako dyan. Jen, Hindi na ipupulaw yung injector. akala ko kasi ito lang sa timing belt. Hindi ka pa ba nakakita sa akin ng nagtanggal niya? Rocker arm. Kaya bubuksan Ito lang tatanggalin mo. Ito lang muna. Kaya hindi rin madadala ngayon. Okay, tsaka itong mga sakit. Tapos ito pihit. Pihit lang yan. Para gumanon. Pero wag mo tatanggalin ha. Pihit lang konting-konti. Ha? Alright. Ito, may walay na eh. Oh. Ito nakalabas ko kanina. Ito ang nasira ng gusto. Ay sana nga, sabi niya, nasa ibabaw lang may sira. Kasi itong dapat, hindi ito kumakalog na yung pinagkakapitan ng timing belt. Kasi tumalon na yung timing belt, meron na pikton dito sa ibabaw ng cylinder head. I-check upin pa ako, no? Kaya sana hindi yung sa ilalim na napikton, kung ibabaw lang sana. Para hindi malaki. Ano kaya naging problema baka tumalon yung timing belt sa pagdadrive, sa pagkaano-ano? Bumigay lang po talaga yung timing belt. Bumigay lang daw yung timing belt talaga. Kasi hindi naman ito. Ambot na yung ikutin yung camshaft. Ayan, binuksan na ni Palyabing Benji. Yung valve cover. Ano nakita, boss? Rocker arm putol. Saan? Tignan yan. Pusta dyan. Ubus yung mga ano. Walang natira ka, Benji? Tayo dyan. Yun mga boss, oh. Ubus yung rocker arm. Ibig sabihin walang natira sa 16 piraso? Oh, 16 yan eh. Bilangin mo barbula niyan. Grabe naman. Ito kasi ini-start doon. Troubleshoot, in-scan, camshaft sensor daw. Siyempre, yung pala, kaya nag-i-error yung camshaft. Ano na yung timing belt? Tumalo na yung timing. Naku po. Ayan, decision top na. Yung mga valve lifter kabinji, kumpleto? Kulang lang, 5. Meron pa isa dito. Oh, yung valve cap. Sa barbula naman, wala naman nakalubog kabinji, no? Sana hindi bumaluktot.
Subukan muna natin paanda rin to na rocker arm muna papalitan natin. Pero sa tingin ko walang nakalubog na barbula eh. Rocker arm lang talaga ang ano eh, yung naputol. Kasi kung may balok to, may nakalubog to. Pero siyempre, malalaman natin yan pagka kinabitan na natin ng rocker arm tsaka timing belt. Sa iba kasi, automatic top overhaul talaga to. Pagka inayos na natin lahat yan at palyado, sure yan, top overhaul agad. Pero syempre, dito muna tayo sa rocker arm. Ubos po yung rocker arm mga bossing. 16 piraso, walang natira na buo. So dito nyo lang malalaman, naputol yung rocker arm. Hindi tayo muna magta-top overhaul. Titingnan natin kung aandar ng matino. Kasi tinitingnan ko naman doon, wala namang nakalubog na barbula. Kasi kung may nakalubog na barbula, ibig sabihin baluktot. So puro rocker arm muna papalitan natin mga bossing. Pina-troubleshoot niya na to. Hindi ko rin alam kung bakit hindi in-scan daw. Pinalitan ng camshaft sensor. In-start doon. Ayaw pa rin daw umandar. Andyan nga yung bagong camshaft sensor. Binalik na lang nila yung luma kasi ayaw umandar. Mga boss, Ford Everest. Si-share ko sa inyo kung aandar ba itong makina na to, na durog lahat or putol lahat ng rocker arm. Ito sigurado to, bugbog to sa cranking kasi nagpalit sila ng camshaft sensor eh. Yan po ang mangyayari pagka naputulan kayo ng timing belt, naharos yung ngipin ng inyong timing belt. Ito hindi naputol, problema, haros, ayun, wala na yung ngipin. So ang gagawin ko muna dito mga bossing ay hindi muna natin papalitan or tatap overhaul, no? So tingin ko naman dito sa engine valve nya ay pantay-pantay naman, pare-parehas naman yung lutang. So wala namang lubog. Kasi kung may lubog po yan, maaari pong may baluktot yung engine valve. Dito kayo makakuha ng idea kung mapapaandar ba natin na hindi natin tinatap overhaul. Yan, ito po yung i-update ko sa inyo. So wala namang baluktot. Tinitingnan ko siya rito, walang nakalubog na engine valve. Ayan, halos pare-parehas naman yung lutang ng engine valve nya. Hindi umandar talaga, saka po tayo magtatap overhaul. Alam nyo naman po kung gaano kalaki ang gagastusin pagka nagtap overhaul tayo. So ito na yung mga gagamitin natin mga boss. Dahil durog yung kanyang mga rocker arm, ayan, nagpabili tayo ng brand new original rocker arm. Tapos original din na timing belt, tensioner, tsaka idler bearing. Ayan, so sisimulan natin. Dahil talagang wala na durog talaga tong lahat ng kanyang rocker arm. Titingnan natin kung mapapaandar natin itong mga bossing na hindi natin itatap overhaul. So ayan, hindi na natin pinatagal. Ayan, kinabitan na kaagad natin ang mga brand new rocker arm. Tapos kinabit na natin yung camshaft. Sunod naman natin dyan mga bossing ay timing belt na naman yung ikakabit natin. Ayan na siya. Kinabit ko na rin yung mga timing gear. Pagkatapos natin ikabit yung rocker arm tsaka camshaft, ayan naman, timing belt naman yung kinabit natin. Ayan na, nakakabit na siya mga boss. Tapos pinaikot-ikot ko dito para mag-tune up naman tayo. So abangan natin mga boss, aandar kaya to? Durog lahat ng rocker arm? Hindi kaya baluktot yung barbula? Ay dito natin malalaman mga bossing. Ayan, inikot-ikot na natin para may tune up at mapaandar na natin tong ating Ford Everest. Nabuo na. Aandar kaya? Idol. Baka hindi umandar to Kasi pag napuputulan daw ng rocker arm, baluktot barbula eh. Tingnan natin. Pero sa tingin ko naman, di naman baluktot yung barbula. Check. Malapit na. Tapos na nga pala oh. Huwag na muna natin kubiran.
Hindi natin kukuberan. Ito, lagay na natin to doon. Ubos ang rocker arm. Ito mga boss, yung rocker arm nyo. Ayan, ilawan natin ha. Ayan. Ubos yung 16 piraso. So ano bang nangyari kung bakit naputol yan? Dahil dito sa ating tensioner. Ayan, bumigay itong tensioner. So lumuwag. Ayan, haros yung timing belt, yung ngipin. Yan ang nangyari. Talagang walang tinirang rocker arm mga bossing. Inuubos po yan. 16 piraso. So pinalitan natin ng mga brand yung rocker arm yan. Yan. Taas orig na timing belt. Titingnan natin naman kung aandar. Malapit na. Malapit nang magkaalaman kung aandar ba o hindi. Start! Nako, humina na yung battery, lagot. Okay. Op. Kunin mo yung battery, malaki yun. Humina na. Nahiram tayo ng battery mga boss, mahina. Palit muna tayong battery. Mahina na yung battery ng ating Everest. Manghiram muna tayo. Mahina na to, kaya i-start siguro. Camshaft sensor yung error daw. Yung pala ano na yung timing belt. Positive dito yon. Yan. Unahin mo muna yung positive. Andar kaya, champ? Ha? Ubos na tracker arm, andar kaya? Murim-murimi ba? Lagyan natin ng royal itlog yan yun. Royal tsaka itlog. Andar na namin mani. Asang mani? Aw, andar. Ano naman dahil naghalad eh. Buta nga naghalad oh. Ano nag-andar kayo na mani. Tanda mo na yung trabaho dia. Kablitin na? Kablit. Ano ba? Hindi, pinalitan lang nga namin battery kasi mahina yung dati niya. Oh. Bilang. Yun oh. Hoy, tumitining na. Ayos. Yung lagapak na yun yung pinag-spray nila. Ayan, matining mga boss oh. Ligtas ang may alam. Ligtas ang top overhaul. So papainitin pa rin natin yan. Yun, sinubukan natin mga boss na putol lahat ng rocker arm pero hindi tayo nag-top overhaul. No, kasi marami ako naririnig din dito na pag naputulan ng rocker arm, top overhaul agad. So ito, halos walang natira. 16 piraso. Ubos yung rocker arm nito. Pero napaandar natin. So hindi naapektuhan yung engine valve. Hindi. Nilagyan ng panibagong ngipin. Pasta. Pasta ang tawag po nga, hindi po top overhaul. Ay, balik natin yung battery yun. Para makargahan yung dati niyang battery. Hawakan mo yung positive. Baka dumikit sa ano. Papabalik ko yung battery niya. Kasi balik mo ulit yan dun. So, matining mga boss, oh, hindi palyado. So, ibig sabihin walang baluktot na barbula. Kasi kung may baluktot na barbula yan,
lalagapak po sa air cleaner. Yung bug 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 bug, bug gaganon dito yan. Magkakaroon ng tunog dito sa air cleaner yan. Pug 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 pug, gaganon yan. Tapos ito, magalaw dapat yung makina. So ligtas yung hindi na natin kailangan mag top overhaul. So sabi ko kasi kay boss, subukan muna natin kasi sinasabi ng may-ari baluktot barbulan yan kasi ubos yung rocker arm. Pero sabi ko, chinecheck ko naman yung engine valve, parehas naman yung lutang, wala nang kalubog. So sabi ko subukan muna natin sa rocker arm saka bagong timing belt. So yun nga, successful naman yung ginawa natin. Balik battery niya, mahina kasi yung battery. Ayos. Release. Release na, release. Ano saan may arin ito doon? Taga Cavite yata. Ayos. Ligtas ang top overhaul. Dito tayo kung may check engine ba. Walang check engine. Goods. Walang lagapak, matining. Ayos. Sabi ng diesel siguro ito kakandar. Kasi ayan mga boss, goods na yung ginawa natin. So ligtas po sa top overhaul. So dito natin malalaman mga boss, hindi lahat po ng napuputulan ng rocker arm ay top overhaul ang kailangan. Tulad nito, hinahalimbawa ko lang din sa inyo tong Ford Everest na to na WE. So lahat po ubos yung kanyang rocker arm kapuputol. Pero ayan mga boss, matining ang andar. So may ito kasi mga boss, ini-start pa rin to ng ini-start kasi nag-troubleshoot sila ng pinais-scan nila to, camshaft sensor ang naging fault code. So bakit ba nag-camshaft sensor ang fault code? Nawala na po kasi sa timing kasi naharos yung timing belt. Ngayon nagpalit sila ng camshaft sensor, ay ganun pa rin. So hindi pa rin nila paandar. Yun, pagdating dito sa shop, duda ako na masyadong magaan yung cranking niya. Yung kaya sinilip natin, hindi nga naman putol yung timing belt mga bossing. So sinilip naman nila sa cover, binuksan lang, inangat lang nila ng konti yung timing cover. Nasilip naman talaga nila, hindi putol. So sa akin kasi pinatanggal ko yung timing cover talaga. Yun, nakita ko haros yung ipin nung kanyang timing belt. Kaya nagduda talaga ako na pag ranking ko pa lang dito, pagdating dito, ini-start namin, sobrang gaan. Yung pala, haros na yung timing belt. Okay na, goods. Ayan napakatahimik pa rin ang andar mga boss. So ligtas yung top overhaul. Alam naman natin na napakalaki po ng gastusan pag nag-top overhaul tayo. Ayan baka mangyari din sa Ford Everest nyo. So hatulang kayo ng top overhaul agad. Ginagawa ko lang halimbawa to mga boss, etong Ford Everest na to. So tingnan muna natin mabuti yung engine valve kung baluktot na bago natin halutulan ng top overhaul. Alright Dol, tingnan mo yung Dol, hindi may sabit. Nakasod. Yun, worried na nag-alala talaga yung may-ari nito, no? Kasi marami siyang napanood na ganitong Ford Everest na pag naputol yung timing belt ay baluktot kagad yung barbula. So hindi niya alam na umandar na yung niya ngayon, yung Ford Everest, na hindi kami nag-top overhaul. Kasi ang inasahan niya rito mga bossing ay itatap
itatap overhaul namin base sa mga napanood rin niya sa YouTube o sa ibang gumagawa, no? So ito binibigyan ko lang ng example din na hindi lahat pala ng napuputulan ng timing belt, napuputulan ng rocker arm ay baluktot yung engine valve. So ubos po yung 16 piraso na rocker arm nito, pero sa awa naman ng Diyos ay walang nabaluktot na barbula dito sa kanyang Ford Everest. Ayan, sana nakapag-share tayo mga boss, no? Pagka kayo naputulan ng timing belt or naputulan din ng rocker arm, huwag kagad i-top overhaul. I-check muna yung engine valve kung parehas ang kanilang clearance o lutang bago desisyonan na i-top overhaul. Katulad nitong ginagawa natin na Ford Everest ngayon na umandar na rocker arm at saka bagong timing belt, tensioner lang ang ating pinalitan. Sobrang tining na po ng andar mga boss. Hindi na natin kinailangang i-top overhaul dahil sa pagkaputol-putol ng rocker arm at timing belt. Less gastos mga boss. Alam nyo naman pagka nag-top overhaul, napakalaking gastusan. Kaya hindi inaasahan ng may-ari nito na napaandar ko na rocker arm lang pinalitan natin at saka timing belt. Ayan, in-overtime natin to. So kanina pa umandar to mga boss, ngayon patay natin kung one click natin i-start, no? Pag may singaw barbula nito, hard starting to mga bossing. Tapos may lagapak sa air cleaner. So eto naman walang kalagapak sa air cleaner. So patayin ko, tapos i-start natin ulit. Yan, start. So one click mga bossing. So goods talaga yung ginawa nating rocker arm at saka timing belt lang. Alright, sana nakapag-share tayo ulit mga boss sa naging problema ng ating Ford Everest. Balik sa dating andar.